Okay, solve natin itong problem na to. So, refer to the column interaction diagram as shown. So, kumbaga, meron tayo dito column diameter which is 600 millimeter. Number of bars, 16 pieces. Yung material strength, we have FC prime which is 28 megapascal. Then, yung FY is 420 megapascal. So, para sa material strength na to, so, makikita natin, yung gagamitin natin na column interaction diagram which is also given dito sa problem is itong C4 60.8. Kasi yung FC prime niya is 4 KSI, yung FY niya is 60 KSI. So, kumbaga, ito na yun, 28 at 420 respectively. So, meron tayo ditong gamma which is 0.8. So, which is makikita natin yan dito. Yung dito sa may core niya. Diba? So, may gamma H ka dyan. So, that is 0.8. So, kumbaga, yung factored axial load natin or yung ultimate axial load, PU, is 3,510. While yung factored or ultimate moment natin, yung MU is 525 kilonewton meter. So, yung tinatanong, ano daw yung value ng Kn? Kumbaga, yung normalized axial load or strength. Then, sa part 2, ano daw yung value ng Rn? Yung normalized flexural load or strength. Ano daw yung Rn? And then, ano daw yung required bar size? Kumbaga, yung diameter ng bars. Kasi yung makikita mo dito, binigay niya yung number o bars, pero hindi niya sinabi yung diameter. So, yun yung tinatanong dito sa part 3. So, anong diameter para sa ganitong demand? Okay? Provided na meron kang 16 pieces. So, dito sa problem, ito lang yung tinanong daw, no? Sa November 2025, no? Laborism. So, may bonus problem ako dito para lang mas ma-explore pa natin lalo itong column interaction diagram. No? So, may ginawa ko dito bonus problem. Then, sagutan din natin mamaya. No? So, what if ganito yung tanong? For the column described above, which of the following combinations of PU and MU lie in safe region of the interaction diagram? So, saan daw, anong load daw, provided na, di ba, i-design mo man to, no? Kasi kukunin mo man kung gano'ng kalaki yung reverse. So, ngayon, pag alam mo na yung part 3, so may design ka na, no? So, may column ka, 16 pieces, so ganitong rebar size, ganito kalaki yung column. So, saan dito ng mga demands, yung safe, yung adequate, no? Saan dyan? So, kung tatansyahin mo dito, makikita mo, ito, maliit na load. Di ba? Maliit siya dito. Pero malaki naman yung moment niya. No? So, paano mo yan titignan, di ba? Dito, yung sa part B. Sorry. Yung choice B. Yung PU, maliit dito konti. Then, yung MU, malaki dito konti, di ba? Yung PU, mas malaki nito. Yung MU, mas maliit, no? So, paano mo titignan yan? Yung PU, mas maliit. Yung MU, mas malaki. Di ba? So, later solve natin yan mamaya. Pero, again, hindi ganito yung problem, no? Ito yung problem dun sa algorithm. Explore lang natin para mas maintindihan ba natin lalo yung importansya ng column interaction diagram. Okay, so inahin muna natin isolve yung part 1. Compute the value of the Kn. So, to calculate yung Kn, kailangan alam mo yung phi, yung reduction factor na gagamitin mo. So, ano lang natin, recap lang natin, no? Ano yung mga reduction factor na ginagamit natin for columns. So, pag tied column ka, meaning rectangular, square, na mga ganun, yung reduction factor mo is 0.65, no? So, kumbaga, 100 minus 65, that is 35% margin of safety, no? So, malaki yun, no? Okay? So, yan yung sa 2010, 2015 na NECP.
0.7 yan dati sa 2001. Pag spiral column ka, meaning tinawag siyang spiral column kasi based doon sa yung spiral, yung ano niya, yung ties niya. 'Di ba? Ito tinawag na tide column kasi yung tie niya lateral ties, 'di ba? Dito naka-spiral kaya tinawag siyang spiral column. So dito naman yung phi mo is 0.75. So kumbaga mas maliit yung margin of safety mo pag magdi-design ka ng spiral column. Diba? So, yung safety margin mo is around 25%. No? Dito, pag tide column ka, 35%. So, bakit mas maliit yung safety margin mo dito sa spiral column? Dahil yan sa yung continuous yung spiral reinforcement. Dito kasi sa tide column, di ba, alam mo naman na ano yan, yung naka-perimeter lang siya, no? Hiwa-hiwalay, di ba? Hindi siya continuous. Cutting, assemble natin yung ties. Di ba? So, dito kasi sa spiral, continuous yan, ha? Nag-i-splice ka lang. Kung kulang yung ano. So, dahil sa continuous spiral reinforcement na yan, it provides superior confinement dun sa concrete core ng column na to. So, kumbaga, mas predictable yung failure behavior compared doon sa tide column. Kaya, mas maliit lang yung margin of safety mo, no? Around 25%, no? Compared doon sa tide column. Okay? So, ganun lang naman, no? Kaya mas malaki yung tide column compare kang spiral. Mas maliit yung nilagay natin na margin of safety. Yung parang sa design natin, safety factor natin. Parang ganun. Okay, 0.75 para yan sa 2010-2015 na NECP. Pag 2001, 0.75 pa rin. Okay? So, walang problema, no? Basta spiral column, matik, 0.75. No? Pag tide column ka, so, dapat alam mo kung 2010, 2015 ba yung ginamit or 2001 pa. Okay? Pag di binigay, no? Dito sa problem, hindi daw binigay. No? So, yun lang. No? Probably, duda ko kasi bakit hindi siya binigay? Kasi sa 2010, 2015, tsaka 2001, pareho kasi yung fee niya. No? So, probably siguro pag tide column, ibigay niya. No? So, anyway, dapat alam lang natin to. So, alam na natin yung fee na gagamitin, 0.75. Okay, to calculate yung KN, di ba, andito yan sa y-axis, di ba yan? So, binigyan ka niya ng formula mismo, no? Yung column interaction diagram, may formula na sa loob, no? So, makikita mo yung formula is Pn over yung Fc prime Eg. So, alam naman natin na yung Pn, which is the nominal axial load, is just equal nung reduction factor multiplied nung ultimate load. Di ba? Yung phi, Pu. Ay, wait lang. Baliktad pala, na? Sorry. That is Pu over phi. Okay? So, yung Pu should be less than or equal nung phi Pn, ha? Nabaliktad ko. Okay. So, kumbaga, yung Pn, that is Pu over phi. So, alam naman natin yung phi, di ba? 0.75. So, okay na tayo dito kasi may given man na Pu. So, makukuha mo yung Pn. Okay, by the way, yung Kn, that is what we call as normalized axial load or strength. Yung Fc prime given, yung Ag, masasolve mo yan, di ba? Kasi may diameter ka dito. So, ito na yun. Yung pi over 4 diameter, which is 600 squared. Yan yung Ag mo. So, okay na, na? So, tingnan natin. Nakain ko lang to. So, yung Pn natin, that is yung Pu, 3,510 divided by 0.75. So, using our calculators, yung makukuha natin is 4,680 kilonewton. And then, lagay natin yan dito sa Kn natin. We have 4,680 kilonewton. Gawin lang natin Newton
Okay? Kasi dito sa baba, Newton to, no? So, FC prime, meron kang 28 Newton per square millimeter. So, para matanggal si square millimeter, multiply mo ng area na naka-square millimeter, which is pi over 4 nung 600 millimeter squared. So, using your calculator, makukuha mo yung value ng Kn. That is 0.591. So, kumbaga, dimensionless to. No? Kasi ano siya eh, Newton over Newton. Okay, so sabihin na lang natin mga around, mga around 0.6. So, yung Kn mo, di ba ano yan? Pero yung pangalan niya, iba no? Normalized axial load restraint. Not factor, no? Anyway, biya mo na. So, we have 0.6. Yun sabi, no? Pero dimensionless, no? Ba't ganun yung tawag? Ba't ganun yung pangalan niya? Huwag na natin problemahin yan, no? So, anyway, we have 0.6. So, parang nandito yan, no? Okay? So, klaro na, no? So, yung next na, bali, ito na yung sagot. Letter D. Yan yung sagot. Okay, punta tayo sa part 2. Sa part 2 naman, ano daw yung value ng Rn? So, again, yung Rn, yan yung normalized flexural strength or moment, no? So, kumbaga, makikita mo yan sa x-axis ng column interaction diagram. So, may formula din. Gamitin mo lang yung formula. Then, kung titignan mo, okay, we call that one as normalized flexural load or strength. I don't know bakit ganun yung tawag niya. Kasi ano yan eh. Newton. Dimensionless, no? Kasi makakancel out yung mga unit doon sa numerator tsaka denominator. Anyway, huwag na natin problemahin yan. Okay, so makikita mo yung Pn tsaka yung E, dito yan, di ba? Ito. So, meaning moment yan, no? So, since Pn yung gamit mo, so meaning yung makukuha mo, Mn, di ba? Yung nominal moment capacity. So, ngayon, pag nominal moment capacity, lipat ka lang muna dito. So, bali, magiging ganyan yung formula, na. And then, we know, yung nominal moment capacity, meron tayong MU, yung demand, meaning yung applied load, should be less than or equal dun sa capacity ng column mo, which is the phi Mn. This is demand, this is capacity. Kumbaga, this is applied, ito, resistance, na. So, ganun. So, kumbaga, yung Mn natin is obviously Mu over phi. So, may Mu ka, then alam mo yung phi for spiral, 0.75, so okay ka na dito. So, meron kang Mu over phi, that is 525 over 0.75. So, using your calculator, makukuha mong sagot dyan is 700 kN meter. Ngayon, lagay natin yan dito sa Rn. So, yung 700 kN, para maging Newton yan, so multiply ka ng 1,000, di ba? So, magiging from kilonewton to Newton. Ha? Then, para maging millimeter yan, multiply ka ulit ng 1,000 para from meters maging millimeter. So, yung shortcut, para maging Newton millimeter ka, so, yung 700 na lang, multiply mo na lang no, times 10 to the power of 6. So, yung ganun yung gagawin natin. Kumbaga, magiging consistent lang tayo sa unit. Naka-Newton dapat, then naka-millimeter. So, meaning, yung FC prime mo should be in megapascal, no? Kasi megapascal, Newton per square millimeter. So, consistent ka sa units. Di ba? Yung EG, naka-millimeter. So, makukuha mo millimeter squared. Then, yung H should be also in millimeter. Anyway, lagay natin yan dito. So, magiging ganito yan. So, you have 700 times 10 to the power of 6 over 28 times pi over 4, 600 squared. Yung H, ano yan? So, yung H, makikita mo yan dito sa diagram. Diba dito? Diba may H yan dito? So, meaning yung H pala is simply the diameter nung column mo. No? So, yan yung kung saan yung buckling mangyayari. No?
Okay? That is the dimension nung column in the direction of bending. So, simply the diameter itself. So, lagay natin 600. Sige, ito na, no? So, using your calculator, makukuha mong sagot dito for the Rn, 0.147. Diba kung titignan mo, ito siya naka-Newton millimeter, ito naka-Newton millimeter din. Cancel out yung mga units. Dapat constant or factor yung term na. Anyway, bayan mo na, no? Hindi naman problema yan. So, you have 0.147. Sabihin na lang natin 0.15. So, plot natin 0.715. So, mga andito. Diba? Diyan ka, na? So, ngayon, mag-i-intersect yung dalawang line, diba? Ito yung, ito yung, nga pala, no? Ito na pala yung sagot, no? For part 2, yung sagot is 0.15. Okay. Bali dito ngayon, sa part 3, ano daw yung required bar size, yung diameter ng rebars. So, makuha natin yung required bar size kasi meron tayong formula sa steel ratio, no? Na yung ES, no, yung total cross section, yung total steel area dun sa cross section is just equal lang nung steel ratio based on gross section multiplied nung gross area. And then makikita mo man yan dito, di ba? May mga gross area dito. Gross na mga steel ratio. Dito sila. So, kailangan mo yung makuha kung ano yung steel ratio na gagamitin. So, alam natin na yung intersection nila is in between nung 0.02, yung ito siya, tsaka yung 0.03. Okay? So, andyan yung intersection natin. So, estimate lang natin kung ano kaya yung steel ratio nito. Di ba? So, sometimes yung ginagawa ko, ina-average ko muna. So, dapat makuha ko muna yung parang estimated middle ko dito. So, parang andito, tsaka andito, no? So, meron akong 1, 2, 1, 2. Ano din dito? 1, 2, 1, 2. So, i-connect ko lang yan. Probably parallel dito sa 0.03. So, pwedeng assume somewhere ganito, no? Yung sa middle part. So, makikita ko mas above pa siya, no? Pero kung compute natin yung middle, di ba na yan? 0.02 plus yung 0.03 divided by 2. So, that would be 0.025. So, ito siya 0.025. So, kumbaga, yung point na to is mas malaki pa sa 0.025 pero mas maliit siya sa 0.03. So, pwede natin kunin yung average pa niya. Okay, so pwede natin estimate yung average ito. Yan, i-connect lang natin yan. Tsaka yung dito. Yan. So, malapit na niyang tamaan yung point of intersection. Okay? So, 0.025 plus 0.03. So, parang kinuha lang yung average nung middle. Yung ito. Tsaka yung 0.03. So, meron kang 0.0275, no? Anyway, pwede mo namang i-estimate to, no? So, depende na sa'yo. 0.02 to 0.03, mag-estimate ka lang dyan. Yung sagot dyan, di naman din lalayo dun sa actual or sa sagot talaga, no? So, pwede ka lang hindi magganito kung gusto mo lang. O sa akin lang, gusto ko lang ganitoin. Okay? So, I have 0.0275. Pwede ka pang mag-average yan, pero pag mag-average ka pa kasi, between 0.0275 saka 0.025, kasi yung point of intersection niya is in between na nitong 0.0275 saka 0.025. Pag mag-average ka pa niyan, magiging, ano yan eh, ilang decimal na ba ito? 4. Magiging 5 decimal na yan. So, estimate mo na lang. Sabihin natin, ito yan eh. Diba ito siya is 0.02. Ito 0.03, no? Yung average 0.025, ito siya yung na-compute natin bago 0.0275. So, estimate mo na lang. Ikaw na yung magtansya, mga ilan daw. Sana lang, no? Na yung mata mo, tsaka yung mata ng examiner, magkapareho kayo ng tingin dyan, no? So, ganun lang. Okay? So, assume ko na lang na ito siya is somewhere 0.0265. Okay?
Sige lang, later na, iparira natin yan. What if ito yung ginamit mo, no? What if ito yung ginamit mo? Ano yung magiging sagot, no? Kung lalayo ba siya doon sa, tawag niyan, yung sagot, no? Makikita mo, hindi man din ganun ka-issue yung ganito. So, that's okay, no? Kahit iba yung basa mo nito, iba yung basa ko, iba yung basa ng examiner, that's okay, no? As long as hindi ka lalayo sa ganyang within that range. Okay? Sige. Okay, sabihin natin na yung steel ratio is 0.0265. So, pwede natin gamitin yung formula na the EST is just equal to steel ratio times the gross area. So, alam naman natin na yung steel ratio, ito na yun, 0.0265. Gross area, pi over 4 ng 600 square. Then, yung EST, that would be the number of bars times yung isang area, yung cross-sectional area ng isang 3 bar. Kumbaga, number of bars times pi over 4 diameter bar. So, ito yung tinatanong. Ano daw yung diameter ng bar? May number of bars ka man, di ba? Which is yung 16. So, pwede natin ilapag dito. So, parang magiging ganito yan. Ito na, no? So, ilagay mo to sa calculator, then you can calculate the diameter of bar, which is 24.4 square millimeter. So, sabihin na lang natin, 25 millimeter. Basta sizing, mas malaki, mas maganda, no? Pag spacing naman, dapat round down ka, no? Mas maliit, diba? Mas dikit, mas maganda yun, no? Pag spacing. Pero pag mga bar size, mas malaki, mas maganda, no? Huwag naman ganun kalakihan, no? Kasi pag 24.4 na yung kailangan mo, then gawin mong 30. So, lalagay naman doon si economy, yung economic, yung ano ba, is it economical, di ba? Papasok yun, no? So, yung ano lang, yung malapit lang sa 24.4 din. So, yung malaki dito, 25 tsaka 28. So, 25 yung gagamitin mo. Except na lang kung hindi available, for example, sa practice, pag hindi available sa 25, dun sa lugar nyo, 28 lang yung meron, then ayaw mo nang bumili punta pa ng ibang lugar para makabili ng 25. So, pwede yung gamitin sa 28. Okay yun, no? Kasi mas malaki, mas maganda. Pero sa board exam, dapat hindi ka lalayo doon sa nakuha mong calculation. Anyway, so yan na yung sagot. Pwede natin i-rerun to na. What if yung ginamit mo, assuming na yung basa mo nito is 0.0275. Is it okay, no? Diba? Titignan mo. Ito yun, 0.0265. What if 0.275 yung basa mo niya? Subukan natin. So, papalitan ko lang ng 0.0275 yung value. So, ganun pa rin. Kukumputin lang natin yung diameter ng bar. Makukuha mo 24.87. So, ganun pa rin. 25 mm. So, ito pa rin yung sagot mo. So, wala parang problema. So, what if yung underestimate ka? Ito kasi overestimate, di ba? Kung 0.0265 talaga, yung steel ratio nito. So, parang overestimate to. What if nag-underestimate ka na? Like, mas maliit siya sa 0.0265. Sabihin natin 0.0255 yung basa mo yan. Ha? So, kung susubukan natin ipasolve yan, okay, lagay lang natin yung 16 bars dito. Then, solve for diameter of bar, makukuha natin is 23.85. So, sasabihin mo ngayon, 24, no? Di ba? Kaso, wala mang 24 dito. So, sabihin mo 25, no? So, actually, 25 lang talaga, no? Kasi wala namang 24 mm na diameter of bars. Okay? So, for this one, sabihin mo 25 na. Kasi, yan lang din yung andito sa choices. Then, wala ding 24 na available. No? Yung meron lang, yung ganito, no? So, number 3, 10, number 4, number 5, 6, 7. No? Number 7, 22 meron. No? Pag number 8 mo, 25 na kasi. No? Number 9, 29. Ganun. No? So, anyway, board exam man to, kahit anong number, pwede mong ilagay dyan. No? So, ganun lang. No? So, in this case, yung ginamit ko, 25 mm. So, ito yung gagamitin ko.
Hindi naman siguro gagawa ng sobrang nakakalita, no? Na yung choices. Hindi naman siguro ganun. Okay, we hope so, no? Hindi ganun. What if 0.025 yung sobrang underestimate talaga? No? So, kung titingnan mo, ganun pa rin yung magiging result, no? So, mga 23.71, so 25 pa rin yung mag-govern based dito sa choices. Okay? So, ganun lang naman, no? So, kumbaga yung sagot natin dito sa part 3, that is 25 millimeter. Pero ito talaga yung still ratio. Okay, yun na, no? So, ito lang yung lumabas na noong November 2025. Probably iba yung given, I don't know. Pero ganito daw yung parang similar problem niya. So, dito sa next problem, yung bonus problem, so it's up to you kung gusto mo pang tignan to, pwede mo nang i-close, no? Pwede ka nang umalis dito, no? Hindi mo na pakinggan yung next slide natin, di ba? Kasi hindi naman to lumabas ng exam. So, this is just a bonus kung gusto mo lang ding malaman or pakinggan. So, it's really up to you, okay? Sige, sabihin, i-solve natin yung bonus problem. Na. This is just my additional problem. What if ganito yung problem? For the column described above, which of the following combination of PU, MU lie in the safe region of interaction diagram? So, mahirap tansyahin to, no? Like, di ba? Sa part A, mas maliit dito, pero mas malaki naman yung moment niya. So, paano mo tatansyahin yan? Dito, mas maliit siya konti. Dito, mas malaki siya konti, no? So, paano mo tatansyahin kung safe ba to, no? Mahirap yan, no? Tatansyahin mo siya. Okay lang kung mas maliit siya ng PU, mas maliit siya ng MU, pasok na pasok sa banga yun, ha? Adequate talaga yun. Kasi mas maliit eh. Mas maliit siya nito, mas maliit siya nito. Pasok yun, ha? Pag mas malaki siya dito, it's very obvious na unsafe, diba? Kasi ito lang yung kaya, no? Di ba, didesign natin yung column sa ganito. So, meaning, ito yung capacity niya, ha? Ito yung kaya niya. So, kung sobra siya sa PU, tsaka sobra siya sa MU, halatang unsafe yun. Pag mas maliit siya sa PU tsaka MU dito, halatang safe yun. Kasi obvious na yan. Ha? Pero what if ganito ba, no? Maliit, malaki dito, or ito yung maliit, ito naman yung malaki, no? Mahirap yan. So, paano yan? So, dito papasok yung concept talaga ng interaction diagram. No? Yung interaction diagram kasi, ito yung parang shortcut natin sa design. Makikita kasi natin kung safe ba agad or unsafe, no? Based on this very useful bird nest na diagram, no? Sobrang galing, no? Ang pagka-invento nito. Okay? See. Unahin ko muna yung pag yung PU is yung part choice A, yung PU is 2,890 kN, then yung MU is 700 kN. So, yung concept lang naman nito, okay, di ba yung ginamit natin, di ba yung ginamit natin na diameter is 600, no? So, ito na yung still ratio, then area gross. So, for number of bars, we have 16. Then, yung diameter of bars na ginamit natin, di ba 25 yung compute natin sa part A. Gagamitin ko siya ngayon, no? Para makuha ko yung still ratio. Para alam ko na itong column dito, which is stated above, ano yung still ratio niya? So, mga around 0.0278. So, sabihin ko na lang, para din ako mahirapan, approximately 0.03. So, kumbaga, yung 16 pieces na 25mm diameter bars para sa 600mm na column, yung interaction diagram niya is dito. Okay? Hindi lahat yan, ha? Hindi lahat yan. Dito kasi, di ba, sabi doon, yung ideal still ratio para sa column is from 1% to 8%. Kaya ganito yan eh. 0.01, 0.02. Kasi ano yan, ideal nila kasi yan, 1% tsaka 8%. Kumbaga, according to sa code, hindi pwedeng mas baba ka sa 1%, no? Yung still ratio. Hindi rin pwede sobra sa 8%. No? That is not allowed
sa code. Dapat within this interaction diagram lang talaga. Within yung ideal na 1% tsaka 8%. Kung subukan mo yung SQ column, mag-i-error yan pag makakuha ka ng still ratio na below 1% tsaka above 8%. May error na mangyayari. Anyway, so bali dito sa problem, for 16 pieces of 25mm diameter bars for a 600 column, 600mm column, so ito yung column interaction na para sa kanya. So ganito lang naman, pag yung points mo, yung MU, yung MUPU, yung coordinates nila, pag yung coordinates ng MUPU nasa loob na nung column interaction diagram, meaning safe yan. Pag within siya dito, ito yung safe region. So what if nandito ka sa mismong ano niya, yung parang surface niya. Safe pa rin yun, Critical nga lang, Kasi isang ganun lang parang kunting problema sa PU, baka biglang kumaltas kunting problema sa MU, baka biglang umalis sa curve. So that is also safe theoretically, kaso critically safe mas maganda talaga yung nasa loob. Pero for board exam purposes, pag within siya, nandito siya sa loob ng region, or nandito ba siya sa surface mismo, that is considered safe. So meron kang safe, critically safe, and you have unsafe. Okay? So ganun yung mangyayari. So, kumbaga parang magpa-plot ka lang ng coordinates ng PU tsaka MU. So, balik tayo dito sa key-end, di ba? Yung PU natin, so ito 2,890 over 0.75. That is 3853.33 multiplied by 1,000 over 28, then pi over 4, 600 squared. Meron kang 0.487. So, say 0.5. So, mga around, andito yan. Okay. 0.5. So, assuming ka na lang na mga andyan. Probably, I don't know. Okay. So, next, yung dito naman sa x-axis, so, gagamitin natin yung mn over fc prime ag times h. Yung mn natin, again, we have 700 over 0.75. We have 933.33. Then, 933.33 times 10 to the power of 6. Ito naman din yung kanina. All over sa 28 times 5 over 4, 600 squared. Yung h, which is the diameter mismo, 600. So, using our calculator, we have 0.196. So, approximately, mga around 0.2. So, ito yun, 0.2. So, ito yung intersection niya. So, kumbaga, yung coordinates nung demand natin, andito. So, meaning, andito siya sa unsafe region. So, thus, part A, or yung choice A, is unsafe. Okay? Not adequate. Okay na? Punta tayo sa part B. May nabago ba? Ano yun ba? So, sa part B, 3,150, tsaka 600. Okay. Okay, ito na. So, yung choice B, yung PU is 3,150, yung MU is 600. So, again, yung key natin, we have PU over phi. So, yung 3,150 over 0.75, that is 4,200 kN. And then, lagay lang natin yan sa formula. Paulit-ulit naman to, no? So, accelerate ko lang, So, makukuha natin yung key which is 0.53. So, sabihin ko na lang 0.5 around dito. And then, for MU na 600,
So, again, accelerate ko lang kasi paulit-ulit naman. So, I have 600 over 0.75, that is 800 kilonewton meter. Then, to calculate the Rn, we have 0.168. Sabihin na lang natin 0.17. So, 0.17, mga around dito yan. Dito siya. So, ito yung intersection niya. Ayan, no? So, parang inline siya dito, no? I hope tama yung tingin ko nito. So, parang andito siya sa within or parang na-cross or na-touch niya yung interaction diagram natin. So, sabihin ko na lang, ano yan? Safe part, no? Pero critically safe. Pero safe pa rin. Critical ka lang. That is not advisable, no? Pag andun ka, no? Hindi pwede gano'n, no? Dapat, andito siya sa loob talaga, no? Huwag yung andito siya. Nakatakot man yun, no? Okay, punta tayo sa part choice C. Paano naman yung PU mo is 6,000 and then yung MU mo is 400. So makikita mo dito, sobrang laki ng gap dito sa 3, 5, 10. No? Like 6,000. Almost times 2. No? Okay, almost lang. No? So then dito, may kunting bawas sa MU. Around 100 kilonewton. Malaki na rin. Okay, so isolve natin. Ganun pa rin, you have 6,000 over 0.75, 8,000 kilonewton, and you can calculate the Kn, which is 1.01. No? Sabihin na lang natin 1.0. So, yung 1.0, di ba, dito yan. Ayan. And then, for the Rn, so ganun pa rin, yung Mu natin, divide na natin ng 0.75, 470, 0.588. Then, lagay natin yan dito sa formula. Then, calculate using our calculator. So, we have 0.099. So, say, sabihin natin, 0.1. So, 0.1, nandito yan. Okay, nandito. Oops. Na-remove ko ata yung ano. Okay lang. Oh, di naman pala. Tanggalin ko lang. Okay, so yan o. 0.1. So ito yan. So yung intersection nila, andyan, no? So di ba lumabas siya dito sa curve natin, sa interaction diagram. Labas yan, no? So meaning, andito siya sa unsafe region. So unsafe yung part. Choice C. Okay, for choice D naman, what if daw yung PU mo is 2,000, so meaning mas maliit yung PU niya dito sa 3, 5, 10. Pero sobrang laki naman ng MU niya. 800 kilonewton, no? So around 300, no? Sobrang laki, no? So paano naman pag ganun? So ganun pa rin yung procedure, yung PU, divide mo na ng 0.75, may sagot ka na dyan, then makakompute mo na yung Kn, which is 0.34. So 0.34, mga andito yan, di ba? Between nung 0.2 tsaka 0.4. So, ito 0.24, 0.28, 0.32, 0.36, 0.4. So, yung 0.34, mga around nandito. Next, yung sa ano naman, yung sa Rn. Okay? So, ganun pa rin, yung Mn natin, divide natin ng 0.75, we have 1,066.67 kilonewton meter. Then we can now calculate the value of Rn. So multiplied by 10 to the power of 6 all over 28 pi over 4, 600 squared times 600. Using your calculator, we have 0.225. So say 0.23. So 0.23, mga, di ba, in between yan yung 0.2 tsaka 0.25. So ito 0.21 to, na? Ito 0.22, ito 0.23. So andito siya. Kasi ito 0.24, 0.25. So, andito siya. Okay? So, 0.23. Ito yung 0.24, no? Ito 0.23. Andito siya. Okay? So, andyan. So, intersection niya, andito. So, labas yan, ha? Unsafe. Okay? So, ganun lang. So, kumbaga, sa choices natin, balikan natin yung problem.
So, dito sa bonus problem natin, yung sagot is itong part B, yung critically safe. Kasi yung A, C, and D, lahat yun, sobrang unsafe na. So, yung B yung sagot. Okay? So, I think that's it, no? For this one. So, see you around. Thank you.